Naku po mga kababayan, Robin Padilla may matinding banat dito kay Claire Castro mga kababayan. Patungkol nga ito sa kay Senador Bato de la Rosa. May advice nga dito si Senador Robin Padilla. So pakinggan nyo yung advice niya dito mga kababayan. Sabi dito ni Robin Padilla, ang advice ko sa kanya, Senator Bato, ay never surrender to foreign power. Ayan mga kababayan. Sumagot naman itong si Claire Castro. May matinding banat kay Robin Padilla. Sabi niya, hindi po dapat ina-advise na magtago. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Ayan mga kababayan yung advice ni Claire Castro. At pumatutsyada na naman kaagad naman itong si Senador Robin Padilla. Sabi niya, hindi ako kumakanta ng lupang hinirang at nanunumpa sa watawat para lang magpapasok sa kapangyarihan ng dayuhang nais maging batas sa sarili kong bayan na pinaghandugan ng buhay at dugo ng mga bayaning Pilipino. Tama nga naman mga kababayan. Para saan yung kinakanta nating lupang hinirang, no? Kung tayo'y susuko na lamang at susunod sa batas ng ibang bansa. May batas tayo dito sa Pilipinas, di ba? At ba't tayo susunod sa batas ng ICC? Di ba may pinanukala ng ang Supreme Court na bago ipunta si Senador Bato de la Rosa sa ICC ay kailangan hatulan muna dito sa Korte Suprema. Yan po yung bagong batas na ginawa ng Supreme Court. Kaya mukhang malabo itong mangyari, pero dahil nga mukhang gustong pilitin nitong mga kalaban na mga Duterte at mukhang uubusin itong alyado ng mga Duterte para mapunta itong si Senador de la Rosa sa International Criminal Court. Ngunit mga kababayan, mahihirapan sila dito kay Senador Bato. Di nila alam na dati itong ano bang posisyon ni Senador Bato de la Rosa. Dati rin tong nasa gubat mga kababayan at naghahunting ng mga rebelde. Mukhang mahihirapan sila dito kay Senador Bato de la Rosa. Basahin po natin yung buong ulat dito sa ang balita ngayon. Sabi dito, hindi ako kumakanta ng lupang hinirang para lang magpasakop sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Tila sinagot ni Senador Robin Padilla ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi po dapat ina-advise na magtago. Mas magandang sumunod sa batas kaugnay ng kanyang payo kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa usapin ng umano'y International Criminal Court ICC warrant. Ayan. Bilang tugon sa sinabi ng palasyo, iginiit ni Senador Robin ang kanyang makabayang paninindigan laban sa anyay panghihimasok ng dayuhang kapangyarihan sa soberanya ng bansa. Ayan. So, eto pa. Hindi ako kumakanta ng lupang hinirang at nanunumpa sa watawat para lang magpasakop sa kapangyarihan ng dayuhang nais maging batas sa sarili kong bayan na pinaghandugan ng buhay at dugo ng mga bayaning Pilipino. Nauna rito, sinabi ni Castro na hindi umano dapat pinapayuhan ang sinuman na umiwas o magtago at ang nararapat ay sumunod sa batas. Ngunit para kay Padilla, hindi maaaring basta isuko ang kapasyahan ng bansa sa isang banyagang hukuman. Nag-ugat ang palitan ng pahayag matapos magbigay si Robin ng payo kay Bato na never surrender to a foreign power sa gitna ng isyu ng umano'y ICC warrant
na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula mismo sa ICC. Pero mga kababayan, ah, si Attorney Harry Roque nga mga kababayan ay isiniwalat niya na rin na may ICC warrant na nga, kaya itong si Senador Bato de la Rosa ay handa na rin mga kababayan, no? Naghahanda na, at hindi naman yung sinasabing nagtatago, kasi wala naman siyang ano dito wala naman, hindi naman siya hinahatulan pa dito sa ating bansa. ICC lang mga kababayan, no? Dahil nga dito sa mga kalaban. So ito yung payo ni Senador Robin Padilla na never surrender nga sa foreign power mga kababayan. Kasi kung ganto ng ganto lang, wala nang kwenta yung batas natin dito. Talagang ganun yung mangyayari. Kahit yung mga maliliit na ordinaryong tao, baka sa sunod na mga taon, mga araw, baka pwede na rin nilang dalhin doon. 'Di ba? Kaya nakakatakot mga kababayan. May batas tayo dito dapat yun yung sinusunod natin, hindi yung batas ng ibang bansa. So yun, mag-comment kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa palitan nitong dalawa, ni Senador Robin Padilla at ni Claire Castro. Kanino kayo kampi? Kay Robin Padilla o dito kay Claire Castro? So ito pa mga kababayan, away-away na rin yung mga kakamping. So sabi ni Attorney Rowena Guanzon, hindi niya daw iboboto itong si Risa dahil daw nadidiktahan Lamas mga kababayan, Lamas. Sabi dito, Risa Hontiveros to unite the opposition daw, makabayan, mag-unite sa akbayan. Tingnan natin Risa for president, sila sa 2028, hindi ko siya iboboto. Socialist sila at si Risa Hontiveros, nadidiktahan yan ni Lamas. So, pakinggan natin yung buong ulat dito sa ang balita ngayon pa rin. Hindi ko siya iboboto. Ayan yung pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Matindi itong banat niya. Sabi niya, ito ang reaksyon ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos lumabas ang ulat na posibleng tumakbo sa pagkapangulo si Senator Risa Hontiveros sa 2028 at umano'y target nitong pag-isahin ang oposisyon. Sa kanyang pahayag, hayagang kwestiyon ni Guanzon ang sinasabing unity ng oposisyon, partikular ang posibilidad ng pagkakaisa ng makabayan at akbayan. Gayon din ang umano'y impluwensya kay Hontiveros. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, Risa Hontiveros to unite the opposition daw. Makabayan, mag-unite sa akbayan? Tingnan natin. Risa for president sila sa 2028. Hindi ko siya iboboto. Socialist sila at si Risa Hontiveros, nadidiktahan yan ni Lamas. Nilyamas pala. Ayan. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo o konfirmasyon si Hontiveros ukol sa pagtakbo sa 2028 at umanong kaugnayan nito kay Ronald Llamas. Ayan mga kababayan yung buong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Grabe yung caption Tingnan nyo yung mukha ni Risa at ni Llamas mga kababayan. So mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito. Tatakbo ba si Risa? Sa palagay nyo ba mananalo siya kung sakaling magtagpo sila nito ni BP Sara? Sino kaya yung malakas? So alam naman natin si BP Sara sobrang lakas mga kababayan. So kayo, anong masasabi nyo dito kung sakaling tumakbo ito? Mukhang baka putal lang boto nito mga kababayan. Siguro mayroon mga kakamping boboto, pero yung iba siguro babaklas na din kasi sa mga nalaman nila na yung isiniwalat nito ni Katonying, yung insertion mga kababayan,
3 billion ba yun? 3 billion insertion sa flood control mga kababayan ay naisiniwalat din ni Katunying mga kababayan. At wala pang sagot doon si Risa Hontiveros, hindi man lang siya nagsalita sa pinahayag ni Katunying. So palagay ko yung ibang mga ibang kakamping ay babaklas na rin mga kababayan dahil dito sa isiniwalat ni Katunying. So mag-comment kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito, no, sa pahayag ni Attorney Rowena Guanzon na hindi niya daw iboboto si Risa Hontiveros. At ano din masasabi nyo dito sa pahayag ni Senador Robin Padilla sa bakbakan nitong dalawa, no, si Jose Claire Castro at ni Senador Robin Padilla. Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan mga kababayan, malapit na po tayo mag 400,000 subscribers. Pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.